We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning, everybody! Good morning! Okay, Jelly, may mga artista na maaga pa lang nag-declare na sila ng independence from their own families. Kagaya ninyo. Kaya katulad nila, Alessandra De Rossi. Umalis na siya sa bahay nila ata. Tapos, Oo, she's living Alone? alone by herself na lang. Sino pa ba? Si Sherilyn Reyes ata. Ganun din ang nangyari. Pero yun naman yung sa pamilya niya, sa asawa niya. Umalis na siya. Okay. Si Alec both. na nagtrabaho, lumabas sa isang movie na medyo bold. Ngayon, dinidemanda siya ng tatay niya. Oo, meron silang parang problem. Ang mga guests po natin ngayon, maagang nasabak sa pagtatrabaho. Aalamin po natin kung sino-sino sila at kung ano ba talaga ang pinagdaanan nila. Sa pagbabalik po yan ng Sis! Always, always be. We are sisters, we are sisters. Always, always be. We are sisters, we are sisters. Lumaki na po siya sa harapan ng kamera. Sino pa ba naman ang di nakakakilala kay Snooki Serna? action star ngayon. Sigarilyo ang binibenta noon, John Regala. Bago niya sinabing, anakan mo ako. Nangyari siya noon. Claudia Coronel. Sa movie po yan. Ang bagong daddy, paano naman kumita bago nag-TV? Audrey Diaz. Uy! Ang dama de noche ng showbiz. Ano kaya racket niya noon? Ines Veneracion. Eto na, umpisahan na natin. Siyempre, karamihan ng normal. Para kayong mga abnormal, di ba? Ako, abinado ako. Karamihan ng mga normal na tao, dumadaan muna ng 6 na years sa elementary, susunod na 4 years sa high school, 4 years sa college, depende ko anong course. Tapos, siyempre, sa panahon na yun, iniisip nyo lang ng mga taong yun assignment, test, hingi ng baon sa parents, para, di ba? Tapos pag nakagraduate, doon pala makakaisip magtrabaho. Pero kayo, napaaga ang pagtatrabaho ninyo. Kwentuhan nyo naman kami. Gusto ko umpisahan mo, ikaw pinakaabata ata nagsimula. Hindi, 3 years old lang naman, Jess. Sa kanila? Bata yun, grabe. Toddler yun, di ba? Hindi yun bata. Awa ng Diyos naman, nung nag-start ako ng 3, medyo gumanda-ganda ang career. I mean, tinanggap ng tao, medyo sumikat ng konti. Yung father ko nag-invest in restaurants. Sa kasawiang palad na burn down. Pareho pa man din. Wow. So, ganyan talaga ang buhay. So, kayod na naman ulit si Snooki. Ganun ang naging life story ko tuloy. Ayan, kayod-kayod. Pero ano lang naman, tulong lang. It's more of parang to augment the income. Hindi naman ako yung complete na ako na lang talaga yung breadwinner. But then, there came a point in time na nagkaroon ng cancer yung dad ko. So, syempre, hindi na makapagtrabaho. Tapos yung mami ko, nagkakaedad na rin. Dumating ako sa point na... Pero ano na lang yun ha, yung later part na lang yun, ako na talaga solo na.
Eh si John, pinatigil mo raw ang mom mo nung nagsimula ka magtrabaho. Yes, nung nasa showbiz na ako, pinatigil ko mother ko. Before you were in showbiz? Pero nung mga 7 years old ako, talagang pareho kami naghahanap buhay ng mama ko. Talaga, 7 years old? Ano Yes, ginagawa mo 7 years old? takatakboys ako nung araw. Ano yun? Yun, Nagbebenta nagsisinda ng ng sigarilyo. tsaka- Sumasabit sa mga Estribo? Yes, Talaga? yes. Na-experience So, mo yun? yes, so... At yun nga, dahil nga tinulungan ko yung mother ko noon dahil sino ba naman makakatiis isang pares lang shorts ang puting t-shirt tapos taka-shorts na khaki. Yun lang damit ko nung araw. Tapos mama ko naman gown lang. Naghahanap pa ng trabaho mother ko. So sabi ko, tulungan ko na. Humingi ako ng konting puna, makabili ng ng pang-yosi, yun, gano'n. Ayun, tininda ko na. Hindi ka umasa sa father mo? Wala namang ginawa na maganda yung tatay ko. Ay! Masyadong maganda. Oo, kaya hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero siyempre yung challenge doon dahil sabi ko, pag balang araw yayaman kami. Balang araw hindi na kami habang buhay dito. Kasi OG, aside from writing, ano pa ba yung racket mo noon? Ano ba talaga yung pinaka-racket mo noon? Kaya bago ko magsulat, mga grade 6 hanggang first year high school, nag-high school ako ate. Pero ganyan ka na nung araw. Oo naman. Hindi ako Talagang pwede- may highlights ka. Hindi ako pwede mang babae nun kasi masisira image ko. Okay, Di so... ba? So, nung grade 6 at first year high school ako, tinda ako ng banana Q. Ayan, dahil syempre, wala ko yung magkakapatid. Taxi driver ang tatay ko. Kahit konti nakakatulong, baon-baon ko sa eskwela. Tapos nung nagsusulat na ako, ayan, doon ako... Paano ka napasok sa pagsusulat from selling banana Q? Huminto ako ng pag-aaral sa college na hindi alam ng nanay ko na huminto ako ng pag-aaral. Ngayon alam na niya. Oo, nung bigay ako ng bigay sa nanay ko ng datong para kunwari part-time job ako. Tapos hanggang sa makaipon na ako sa pagsusulat, sabi ko sa nanay ko, "Nay, babalik na ako sa pag-aaral kasi nakaipon na ako." Sabi niya, "Ba't ka pa babalik? Baka masira ang trabaho mo." Nagsimula ako bilang proofread. Alalay muna ni Ate Christy nung TV Patrol. Okay. Nung naging movie magazine. Ayun, tagadala ako ng jacket niya, ng blazer niya. Tapos binibigyan niya akong 20 pesos kada kita namin. Ayun. Talaga? Tapos hanggang sa turuan niya ako magsulat. Actually, hindi naman dapat yun ang trabaho ko, pagsusulat Dahil ang unang ino-offer sa akin ni Ate Christy noon, shampoo girl sa parlor ni Ricky Reyes. Sabi ko, hindi ko yata linya yun. Hindi ko yata linya. Turuan mo na lang ako magsulat, Ate Christy. So ayun, nagpaturo ako magsulat sa kanya hanggang sa kunin niya muna akong proofreader. Ito yung nagbabasa ka ng sinusulat ng mga veteranong reporter tapos hinahanapan mo ng mali hanggang sa matuto ako magsulat, magre-write ng mga sinusulat ng mga veteranong writer na syempre hindi na masyadong Ka-sharp! Yeah, sa ayun. Hanggang sa ikaw na rin, nagsusulat ka na rin. Tapos naging editor na rin ako ng magazine. Cloud, di ba nag-start ka rin bilang waitress sa Apo Duwaling? Kamusta man experience mo doon? Hindi yun ang pinaka-worst na experience ko. Hindi ang worst. Hindi. Ano yung Kasi nung grade 3 ako, yung grade 3 ako, 3 years old pala ako, iniwan ako ng parents ko doon sa mga tiyahin ko, sa lola ko. Hindi lang yung pinaka-worst na nangyari sa akin, yung sa mga ganong edad mo hanggang 10 years old, yung nagtatanim ka ng palay. Yung Sa probinsya ba ito? namin, talaga natuto ako magtanim ng magpalay o kaya mag-ani ng mani, mag-ani ng mais. Talaga? magtanim. Oo, yun yung mga naranasan ko noon na 3 years old? Hanggang 10 years old ako ng time na yun. So, Nag-aaral ka ba nito at this time habang ginagawa mo yun? elementary. Tapos isang beses lang ako nagkakaroon, sa isang taon, isang beses lang ako nagkakaroon ng damit. Tapos, hindi ko rin na-enjoy yung yung nakikipaglaro ka sa kapwa mo bata dahil strict din ng lola ko. Tsaka nakikitira lang ako nung wala nakikipaglaro sa akin. So hanggang sa kinuha ko ng parents ko, dinala ako dito sa Maynila. Na-expect ko na napakaganda yung buhay dito sa Maynila. Hindi rin pala. Si Ines, ano yung ginagawa mo before ka nag-showbiz? Extra ako sa pelikula. Ay, showbiz talaga. Correct. Hindi kasi, maliit pa ako. Kumbaga, gusto ko na talaga mag-artista. Pag may mga nakakita ako sa TV, mga nagsasayaw. 5 years old pa lang ako, nagsasayaw na daw ako. Talaga? 5 years old pa lang ako, nagme-makeup na ako. Oh, di ba? Pinapakalaman ko na yung mga makeup ng nanay ko. Tapos makeup ako. Tapos nung nag-extra-extra ako, parang wala naman ako, hindi naman ako nade-discover
nagpunta ako ng DATS para mag-apply. Hindi naman ako natanggap. Wala daw akong ganda, di ba? Sabi Nino. Sabi Nino. Marami nagsabi, ayaw mo na. So ngayon, pumasok na lang ako sa Pegasus. Kasi parang give up na ako. 4 years na ako nag-extra, wala naman nangyayari. So noon, pag kumikita ako gabi-gabi ng 1,000, masaya na ako noon. Parang nabibigyan ko yung tatay ko ng 300, nabibigyan ko yung mama ko ng 300. Parang ang sarap-sarap sa loob ng tinutulungan mo yung mga magulang mo. Pero ako, imbis na iniisip ko na sana naglalaro ako eh. Kasi 13 years old pa lang ako eh. Dapat nag-aaral ako. Nakita mo ako noon, hindi lang 1,000 kikitain mo. Ano? Dapat pala noon pa. Okay, ano yung pinakamatinding bagay o pangyayari na na-miss out nyo kasi nga maaga kayo nagtrabaho? Ayan. Ay, paglalaro, siyempre. Paglalaro? Paglalaro. Hindi. Ano sabi ni Janice kanina yung tulog? Yan, tulog, di ba? Si Janice, naku, alam na alam yan dahil maaga rin nagsimula itong lady. Pero, nothing compares to what you've experienced kasi 3 years old ka pa lang. Laro. Wala ka pang kamuang-muang talaga eh. Tsaka alam mo, Jerry, yung miss out ko, nakaka-identify ako sa inyo lahat, yung friends. Yes. I think for Wala most of akong us, friends. ganun eh. Ngayon Pareho lang ako tayo. nagsisimula na Pareho. magkaroon. Ako naman, Ikaw rin? Ako rin. Ako naman, pwede naman ako may paglaro. Kaso lang, yung time na May yun, kapag ilang ka? nakikita ako nakikipaglaro ng tatay ko, binubugbog ako. Ba't naman? higpit kasi niya. Ako nakakuha lang ng 5 sa altar eh. Bigla akong dinuspordos na may pako sa dulo eh. Baon ng pako dito. Ay, ako naman dyan, ito makasabat naman. Yan naman ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Yung tatay ko, hindi naman ako nakatikim. Hindi naman gano'n. Mabait naman yung papa ko. Pero hindi sa parents ko ah. Ano yan? Doon sa tinaran ko nung araw. Dahil, Ano naman? yung mother ko kasi, iniwan ako sa Parang distant relatives. Na nagbabantay muna sa'yo. Oo, gano'n eh. Kaso na maltrato tayo. Ang pagkain na natitikman ko, 2 pagkain lang. Lugaw tsaka oatmeal. Pinapahiya ka At least rin. naman nagpapasalamat ako dahil pinatikim ako ng papa ko. Banana Q naman. Ay, Ay, naku, Diyos ko. Janice, ikaw, maliban sa Okay talaga si sa Od. tulog, ano pa na miss mo? yan, Flor de Luna. yung paglalaro din. Kasi ikaw lang kalaro ko eh. Di ba? Ikaw, 9 years old ka nun, 10. Ang kalaro mo, 5. Oo, siya lang kalaro ko. At saka, school activities. Kasi nung gusto ko sana mag-volleyball, enjoy ako sa volleyball. Kaya lang di pwede kasi masyado ako mangingitim. Tapos noon, syempre, baka isang maling bagsak, injured, di ba? Sugat at maantala ang taping. O, ayan, nakwento na po nila kung ano mga na-miss nila. Kayo rin po, marami kayong mamimiss pag iniwan nyo kami. Kaya dyan lang kayo at magbabalik pa ang sis. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Tulad ng ginto na kailangang dumaan sa apoy para kuminang, ang isang tao dumaraan din sa mga pagsubok para lalong tumapang. Sa case ng mga guests natin, paano kaya nakatulong ang mga pinagdaanan nila sa buhay nila para lalong maging matibay? Well, ako, nung lagi ko naaalala nung pagkabata ko nga, no, kami kasi nagluluto lang kami sa lata ng pineapple juice nung araw eh. No? Doon lang, gano'n kami kahirap noon. Natutulog kami sa pinagano ng sigarilyo, karton ng sigarilyo. Kumakain kami sa palapa ng saging. Ganon din na. Tuwing naiisip ko yun, kahit ko ayoko nang bumalik dito. Gagawa ako ng paraan, kahit anong paraan para kumita, gumanda buhay. Dahil sa pinagdaanan mong gano'n, dumarating ba sa punto na, kasi syempre, pag nag-artista ka, ang pag-aartista, hindi forever yan, di ba? Yes, yes, yes. It's very unstable also. So, dumarating ba sa point na naiisip mo na kahit na ano pa yan, sige, pag natapos na itong pag-artista ko, hindi man ako makasave, kakayanin ko pa rin yan. Yes, siyempre. Hahanap akong paraan. Yes. Talagang minsan nga kumakapit ka na sa patalim eh, di ba? Ganon na, dumarating tayo sa puntong ganon, ano? Na lahat pwede mong pasukin eh, no? Wala lang magutom, wala lang may pang ano ka lang, pangkain ng mga umaasa sa'yo. Siyempre, pero yung nakaraan mo, yan ang nagbibigay sa'yo ng ano, panlaban eh. So ako naman, ginawa ko naman, nag-ipon ako na nag-ipon. Andiyan sa ginamit ko na lahat, pati drugs nga, ginamit ko na para makaipon eh. Di ba? Ibig sabihin, hindi naman ako nagbenta, hindi ako nag-ano. Ibig sabihin, yung kahit na wala akong tulog sa 1 linggo, okay lang, basta trabaho ko ng trabaho. Ganon, kahit marino talaga ginawa ko. At least nakapagpundar ako ng bahay sa multinational na worth 35 million.
Yun, naayaan ko na yun. Tapos nagkaroon ng iba't ibang savings, gano'n. Ayun, awa naman ng Diyos. At ngayon naman, nakabili ako ng sa Tandansora, ng matitira namin. So nakikita mo na lahat ng pinaghirapan mo. Of your labor. Kaya hindi naman ako yung tinulot mo sa akin, di totoo yun to talaga. Kaya ano. Ay! Saan po sila? Ano sinulat mo? Sa dami na sinulat ko sa alin doon. Friends na kayo? Oo, love ko yan. Best friends. Planado ba o biglaan yung pagpasok niyo sa showbiz? Ako nun yung mga naranasan ko na nakatira ako sa squatter. Yung lagi ko naalala na nung nadidemolish yung bahay namin. Sama-sama ng loob ko nun. Tapos, kasi yung bahay namin na nasa gitna, may mga nakapalibot na marami ng mga adik, maraming masamang ugali. So, minsan pag umuwi ako sa school, butas-butas yung bahay namin kasi ang bahay daw namin parang palasyo na nasa gitna. Ako daw yung prinsesa. Tapos yung bahay namin doon, talagang butas-butas kasi binabato nila. Diyos ko. Tapos isa pa yung naalala ko pag yung tatay ko pag kumakain kami, yung tuyo na nga yung ulam namin. Tapos lagi ako nakakarinig ng, ano ba yan? Uminom kayo ng tubig. Busugin niyo yung sarili niyo. Lamon kayo ng lamon. Hindi naman kayo nakakatulong. So mula nun, sabi ko, aalis ako sa lugar na yon. Magsusumikap ako. At saka yung father ko na yan, kukunin ko yung mga kapatid ko. At kaya ko silang pakainin. Yun nga, sa sarili kong kayod. Yan yung mga naalala ko na. Galit ka ba sa daddy mo? Nasaan ang tatay mo ngayon? Ayun, nabalitaan ko ngayon. Ha? Turo mo nga sa akin. Ang sama ng loob ko sa kanya, yung hindi na nga siya nakakatulong sa amin. Tapos, balita ako, may girlfriend pa siya. Pero buhay pa siya. Nandiyan. Hindi ka baka buhay pa. Dedo na ako. Kaysa naman yun. Ako naman, Dedo ako naman. sa akin. Siya ang nagbigay sa akin inspirasyon para pumasok nga sa showbiz. Unang-una, syempre, gusto kong mag-artista. Ayan. So gusto mo palang mag-artista? Gusto mo palang hindi lang Off the record magsulat. dyan, Ay, secret. Hindi kwento kayo. Masyado natin alam. Hindi, kasi nag-extra ako nung 30 pesos. Ang tagal-tagal ng bayaran. Saan ka nag-extra? Sa Send in the Clown. Starring Isa Segura and Tito Vic and Jerry. Okay. Sa regalo. Yun, 30 pesos. Ang tagal-tagal. Sabi ko, fan ako ng Aga Janice. Aga Janice! Fan ako. Sabi ko, kung mananatili akong isang fan, walang mangyayari sa buhay ko. Mananatili na akong kaibigan ni Aga o ni Janice. Ganun lang. Sabi ko, kailangan meron akong stepping stone. So, kaya mahilig ako sa artista, kaya nag-aral ako magsulat. Kaya yun, doon ako naka-penetrate sa pagsusulat. Yun na yung umpisan. Tsaka, tawag nito, syempre, isa pang inspirasyon ko yung pagkamatay ng tatay ko na nag-push hello, sa'yo lalong magpursige. after 2 years, parang hirap na hirap kami. Parang, hindi ko pinangarap na nakikita ko yung nanay ko na tumatanggap ng labada mula sa kapitbahay. Yung gano'n, tapos nangungutang siya kung kani-kanino. So, yun medyo nagbigay sa akin inspirasyon para ng motivation para Magsikap ako. Kahit huminto na ako sa pag-aaral. Yun nga, na-miss ko yung pag-aaral. Ines, Ako rin pag-aaral. yun ang hindi mo na Yun talaga. Nung nagtatrabaho ako ng 14 ako, sabi ko, okay lang na hindi ako makapaglaro. Sana makapag-aral man lang ako. Diba? Kaya lang, wala eh. Sinubukan nag-enroll ko. sa daycare. Sinubukan ko eh. Nag-enroll sa daycare na puro laro yun, di ba? Kasi ang pag-aaral naman, andyan lang, di ba? Sabay, di ba? Sabay, Laro, oo. aral. Sinubukan ko kaya lang hindi kaya ng katawan ko. So 14 ka, ilang taon ka talaga nag-start magtrabaho? Yung dire-diretso yung trabaho? 14. Ano to, pag-artista na ito? Ay, hindi. Doon pa lang yun sa Doon pa sa ano to? Sa club pa Sa lang. club. Oo. Tapos kailan ka nagsimulang mag-artista? 16. 16 ka. At kasi nung nag-extra ako, ayoko na. Parang wala nga nangyayari. So, ang ginawa ko, nung nasa club ako, parang sinantabi ko na yung pag-artista. Sabi ko, siguro hindi ko to linya. Huwag na lang, ayoko na. Hanggang sa na-discover na ako. Parang hindi ko na maalam yung nangyari. Ba't ako nag-artista? Kumbaga, ito yung tinatawag na biglaan talaga. Parang nakita ko, ay ganda daw pala ako. Kinuha ka. Siyempre, At syempre, 16, gusto mo naman kaya talaga. mo ba ito? Nakita ka mga litrato, kaya mo yan. Ay, sige ka. Kakayanin ko Hindi, yan. wala namang nakikita eh. Pero ibang-iba, nung So, nag-pictorial dapat kami, meron. lahat nakita. Meron bang dapat Ay, wala na akong sisihan ng choice That's kasi Entertainment kung ba't hindi ka kinuha? Talaga naman kanina pa yun. Hindi ikaw ang greatest fulfillment. Greatest fulfillment ko, Janice, is that
nakakaya sabihin na buhay ko yung pamilya ko, pero yung natulungan ko sila. More than the awards, more than the hit awards, more than the great movies, yung na ginamit ako ng Panginoon to be His conduit na matulungan kong maging mabuti yung buhay ng pamilya ko. If you were to ask me kung ano yung naging motivation ko to go back to showbiz, to work real hard, is to prove to do sa mga, kung sa kanino kami nakikitira nung araw na Kaya niyo. na meron naman akong abilidad na hindi ako pwedeng api-apihin, na kaya kong buhayin ng pamilya ko. And parang feeling ko nga na ako si Scarlett O'Hara na I'll never go poor again. Kasi talaga naranasan ko rin yung mga kinikwento ni na Ines, ni na Claudia. Hindi lang kasing, awa ng Diyos, hindi naman kasing grabe nung sa inyo, pero naranasan ko rin yung kumain ng tuyo lang kami, o kumain lang ng kanin na may asin, yung gano'n. Talagang naranasan ko yung super poor, ha? Ang nagpo-push talaga sa inyo, mainly for everybody here, ang pinaka nagpo-push talaga sa inyo is paapihan, not necessarily by a person, but Not necessarily, but by Faith. circumstance. Oo, pero ikaw ba, dahil sa pinagdaanan mo, yung bang naging parang inspiration mo also to be able to help? Kasi alam mo rin yung pinagdadaanan ng ibang tao, kaya kung pwede mong tulungan, kasi hindi lang mga pinsan mo, di ba? Yeah. Meron ka pong pinaaral na fan. Yes. So, Ay, talaga? Oo, meron. Nakita ko kasi gusto niya mag-aral. Sabi ko, sige, mag-enroll ka. Sabi ko, ako bahala. Hanggang nakatapos yun, hanggang graduate ng college, ayun, awa ng Diyos. Ngayon professional na siya. Okay na. Ang sarap ng feeling na Yes, gano'n, yes. di ba? Gusto ko magpasalamat. Idol, salamat. Aside from the drive to Yes. earn more para mas maging komportable ang buhay ninyo, ano To pa? work harder, syempre. Ako ngayon, anak ko, kahit anong katsipang trabaho, talagang pinapasok ko. Dahil, syempre, meron akong anak ngayon eh. Ayaw mong pagdaanan niya kung ano Yung pinagdaanan mo. Oo, syempre. Kaya meron na siyang kahit hirap na hirap ako, igagapan ko yung education plan niya. Importante yun ngayon. Yung ganon. Ikaw rin ba? Yes, Children mo ganun. rin nagbibigay. Oo. Yung hanggang ngayon nagbibigay sa inspiration. Yung mga hindi ko dinanas nung araw, siya ko naman pinaparanas. Hindi niya maranasan din yung mga Yes, pinagdaanan mo. Cookie. Ako, pamilya ko pa rin, tsaka yung mga anak ko, nadagdagan ng inspirasyon ko. Bukod sa mother ko, tapos yung dalawang kapatid ko, and syempre, I want to make my husband Richard proud of me. Yung dalawang anak ko pa, kasama niya yung sa inspiration ko for me to go on Tsaka yung- working, trying to make a living. Ayan, di ba? Yan ang inspiration natin to become better people. Hindi man ako busy sa showbiz ngayon, pero meron naman kaming ibang negosyo na pinagkakaabalahan na talagang pinupursige namin mag-asawa. Kaya nga nasabi ni Ogie kanina, kahit na siguro sa iba parang katsipan. Pero sa panahon ngayon, wala namang Wala cheap nang na cheap na trabaho. trabaho. Basta may trabaho. At At saka marangal. isa pa, Kasi hindi ka nanloloko ng tao. Yung mother ko, ibig sabihin, lahat naman tayo may hangganan sa mundo. Gusto ko bang dumating man sa hangganan yung mother ko, lahat na ibigay ko sa kanya. No, lahat Kasi na. pinilit niya maibigay sa iyo eh. Yes, kasi utang na loob ko sa kanya yung bakit ako narito eh, di ba? Hindi sa dati mo Hindi, sa nanay ko lang. Oo. Ano pa ba ang pinagdadaanan nila bilang mga maagang nagtrabaho? Magbabalik pa po ang sis. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Eto naman, kailan nyo naramdaman na, teka muna, bigay naman ako ng bigay. Minsan ako naman, kailangan yung mga, gusto ko, pangalagaan ko naman yung sarili ko, bibigyan ko naman ng pansin yung mga pangangailangan ko. Ako siguro nung last year. Kasi may time kasi minsan na nagigipit ka. Na minsan pag lumalapit yung family mo na wala ka nang maibigay. Minsan namin nakakarinig ka pa rin ng ang damot-damot mo. Na samantalang halos Totoo buong yan. buhay ko, binigay ko na sa kanila. totoo Diba? yan. Tapos, ikaw pa rin yung masama, madamot ka. So, sinabi ko na rin doon sa pangalawa sa akin, kapatid ko na sana magsumikap ka mag-aral kasi pagod na ako. Parang ginawa ko na nga lahat. Tapos minsan nakakarinig pa ako ng masakit na salita sa ibang tao. So nag-isip ako na, sandali, bakit yung ibang tao natutulungan ko? Bakit na lang sarili ko kaya patulungan ko? So ngayon, kahit papaano, kahit hirap, hindi ko sila iniwan pa rin. Kumbaga, nandun pa rin yung tulong ko sa kanila. Pero, Nilimitahan oh, mo. limit na. Kumbaga, yun lang din naman ang sinasabi nyo. Okay. Tapos, ngayon, kahit papaano, in-enroll ko yung sarili ko.
Yan alam mo yun, napagsasabay-sabay ko yung spiritual ko, alam mo yung kasi gusto kong bumalik sa dating religion. Pinagsabay-sabay ko yon, yung pamilya ko, pag-aaral ko, trabaho ko, kahit mahirap. Pero gusto ko ring, importante kasi yun na magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo. Kasi darating yung time na biglang naitulong mo na sa lahat, tapos biglang dapang-dapa ka na, pero pagtatawanan ka pa rin nila. So ngayon naman, pinipilit kong iangat yung sarili ko. Kaya nakakabilib naman talaga si Claudia kasi Hindi siya, madali yung ginagawa niya. Talagang mahirap. Tsaka nakita ko talaga yung pagmamahal niya sa sarili niya. Kaya alaga ko yung aking dibdiban. Hindi kasi, alam mo, may tendency kasi ang tao, porque artista ka, akala nila, ang yaman mo. Na ang dami, correct. Yun nga din yung next Bakit stage ka sa natatamaan kanina? Sabi mo. kasi may sinabi siyang pagmamahal sa sarili eh. Bakit? Di ba nag-ano ko ng suicide dati? Oo nga. Dati. Nag-attempt Kasi hindi ko na kasi talaga kaya. Pagod ka na rin. Pagod na ako, parang problema sa pamilya, problema sa love life. Di ba parang wala, feeling ko walang nagmamahal sa akin. Andito, ano ka ba? Super light ka na nga. Kaya nga yung tatay ko, yung nanay ko, sabi nga nila, hihingi naman yan sa'yo. Kumbaga maaalala ka lang naman yan kapag hihingi ng pera, di ba? Parang hindi ka maalala kung, hello, patay ka na ba? Kumusta ka na ba? Di ba? Parang nagtatanong ako, Lord, siguro ikaw na lang yung nagmamahal sa akin. Di ba? Pati yung minamahal mo, itataboy ka pa. Sabihan ka pantanga. Di ba? Parang sana i-up nyo naman ako kahit konti lang. Kaya nawawala na rin ako ng pagmamahal sa sarili ko. Kaya ang ginawa ko, wala, hindi ko talaga napigilan. Lord, ayoko na. Sabi ko, parang, Huwag ganun. kaya nga. Huwag ganun. Sabi Kasi, naman, di pa dumarating yung point na yun. oo naman, hindi. Kasi like kayo, pamilyado kayong tao. Si Ogie, ikaw Snooki, ikaw Jan, di ba? May pamilya kayo na magsusuporta sa inyo. And you see, the fruits of your hard work. Mahirap for them. They both have no families of their own yet. So, syempre, yung nagka-crave din kayo ng pagmamahal. Kasi parang, di ba, you work so hard. At the end of the day, gusto mo rin yung may taong mag-a-appreciate Yes. Sa inyo, sa Then, yung sinasabi ko, hindi ko pa inaabot yung para sa sarili ko. Pero alam mo, Jan, Oo, sa sarili ko makasabat. na, Ako kahit na may support system ako ng pamilya, dumating ako sa point na napagod na rin ako. Hindi mo naisip na parang sandali ako naman. Hindi, naisip ko yun na ako naman, hindi, tumigil muna. Yung to take a break ba, nung naapektuhan na yung health ko, emotionally, mentally, exhausted ako, na-burnout talaga ako. Mentally? Nagpatingin, I mean, luka-luka na nga, nadagdagan pa. Nagpatingin ako sa psychiatrist. Totoo. And I'm still seeing a psychiatrist. Buti na yung clear, kesa naman kung anong machismis. Hindi naman ako yung, kasi iba-iba naman ang, hindi ako mentally ill, but I have what you call dystemic mood disorder. Ako mentally ill na talaga. Obviously, hindi lang ako lang. Pero I love you dyan. Pero tapos ang sabi ng doctor, ang cause daw nun kasi, maaga daw ako nagsimulang magtrabaho. So, it's a burnout. In short, burnout. Pero naging mas mataas na level na nagkaroon ng, umextreme ng konti. Because nga of the responsibility that I had to take in At such a young age na hindi daw dapat. Sabi nga ng doctor ko, Jerry, sabi niya, I'm sorry to say, pero yung family mo, pati yung lifestyle mo, sabi niya, is a bit dysfunctional. And when your life is dysfunctional, there's a tendency for you to become emotionally unstable ng konti kung minsan, or Mood swings. may mood swings ka, yun ang nangyayari sa akin, o yung mentally imbalance ka. But thank God, mentally hindi baka naman maniwala kayo. Hindi, eccentric lang ako. But emotionally, nawala yung yung core, nawala yung gray area ko. It's either happy ako or depressed. Because masyadong naragado yung emotions ko dahil bata pa lang. Artista ka pa, acting ka ng acting. Acting ng acting. So parang, hindi mo na tuloy ma-differentiate yung nawala yung grounding ko, hindi mo na ma-differentiate sometimes yung reality from what's not real. What's not real, ganyan. Yung tama sa mali. Yung tama sa mali. Hindi na klaro. Nagkaroon ng confusion. Sorry to use the word, I got screwed up. Tapos nagka-anorexia nervosa pa ako. Yung takot sa pagkain na talagang, munti ko na ikinamatay talaga yon. Ako hindi, because parang, wala, hindi ko malabanan eh.
Parang, yung para sa sarili ko, kahit Hindi, na para akala mo pa na rin hindi sa mo sarili ko. nalabanan. I think Nalabanan mo, sometimes nakatinaw. also, especially for those who work hard, yung iniisip mo na ang dami mong responsibility. Kailangan eh. Parang nako-compartmentalize mo lahat ng nararamdaman mo. Kahit yung magkasakit, di ba, yung parang, Hindi na lang. Hindi ako pwedeng magkasakit kasi meron pa akong binubuhay, yung ganon, di ba? So, igigilid mo muna yun. Hindi ako magkakasakit. Pero eventually, Pero- it will catch It up will on catch you. up on. And that's what Babalik. happened to us. Someday marirealize nyo Ako life nung is a nag-commit comedy. ako. Naman. Pagtatawanan nyo lang ng araw yan. Pagdating ng araw, pagtatawanan nyo lang. Sana matawa ako, no? Ito. Alisin natin ngayon ang concern sa pera, sa oras at mga responsibilidad. Where would you rather be right now? Well, hindi nyo kailangan ng pera, hindi nyo kailangan asikasuhin ng responsibilidad, hindi nyo kailangan asikasuhin ng oras. Ano? Saan kayo ngayon? Right now! Palagay ko, ministro ako ngayon. Ah, seryoso ka ba sa sinasabi mo dyan? Oo, palagay ko, ministro ako ngayon siguro. Na? Ng church iglesia. Siguro. Ako naman, kung wala lang akong responsibilidad, gusto ko, buong buhay ko, maglilingkod lang ako sa Diyos. Yun lang ang gusto ko sana. Yung gusto ko ibigay lahat sa Kanya, yung naiwanan ko, kumbaga, binuhos ko lahat yung oras ko sa pamilya ko, sa trabaho ko, sa mga kalayawan sa labas. Alam mo yung mga ginagawa natin sa labas, disco, gimmick. So nakalimutan ko na meron pala dapat tayong paglingkuran. Yun ang dapat. In appreciation dahil naitawid ka. Yun lang sana, kung sana wala akong responsibilidad, wala akong hinahabol araw-araw na bayaran. Gusto ko sana lagi na lang ako Nabutan mo naman. sasamba. Gusto ko laging maglilingkod. Yung sa pag-aaral. Pero religyosa. Yung palaging every Sunday, may time ako din para kay Lord. Tapos yung gusto ko yung nag-college ako, tapos maayos yung pamilya namin, tapos yung magkaroon ako ng mga anak, tapos isang mabuting asawa, yung ganun yung pangarap. Ikaw, Oji. Ako siguro. Dito ka, Oji, Hindi, I'm sure tapos na ako sa pag-aaral, nagtatrabaho na ako. At the same time, medyo may angat-angat na ako sa industriya kung meron lang akong Career. kaalaman dahil first year college lang ang tinapos ko. At syempre, ini-enjoy ko yung aking anak. Pasyal-pasyal kami. Kaya lang, bihira dahil talagang kahit barya, pinapatulang ko para lang mabuhay ngayon. O kaya nga, walang consideration ng pera. Oo, wala nga eh. Ano, Kulit-kulit mo eh. Kasama ko yung anak ko. Oo, ganda. Yun, papasyal kami. Ako family Maglulustay na ako buo. ng pera sa kanya. Family mo, yung walang kapatid sa labas. Of course, hindi ka naman tinatakul yung mga kapatid Hindi mo ko sa, papasukin, ano, parang Diba? wala na sila. Nawawala ako lang. Wala Hindi, sa akin, ano siguro, Buti na lang dito ka, to Audi. spend time, enjoy my time with my children. Without Because worrying. without worrying where I'm going to get the next pay, where I'm going to get the next money nga. I mean, pay for pambayad ng mga bills, ganyan. Tama ba? Nawala ako dito kay Oji. Teka muna. Enjoying my time with my kids, my husband, and Nawawala si Snooki. oo, nawawala ako kasi Panay, napapatunga nga ako sa inyo. psychiatrist. True. Ay, hindi. Nakatulong yun. Nakatulong. Hello, Dr. Jersa Demeterio. Diba? Alam ko, may doktor ako. Hindi. Saka ano siguro. Pwede ganun ang ganun si Snooki. Hindi. Ganun daw, ano. Oh, siya. Hindi. Saka ano pa, seriously speaking, siguro, ngayon, gumagawa ako ng work for God. Ayan. I'll be spending more time in charity work, spiritual. Like, siguro nasa home for the aged ako, nagpapakain ako ng mga grandmas and grandpas. Yung, not for myself, but for other people. Reaching out to other people, doing charity work. Yun ang akin. Ay, nako kami po ng Cisco, dito lang kami. Kaya sana kayo, dyan lang kayo. Bago pa si... Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Okay, ito po, ano lang to, fast questions, fast answers. Alamin natin kung ano yung mga bagay-bagay na importante talaga sa kanila. Things that pwede nilang gawin in the future or things na Nararamdaman talaga nila. nararamdaman talaga nila. Kasi Go, usually Jen. kapag fast answers, The first hindi na thing that comes to your pinag-iisipan. Yun talaga ang Yes. nararamdaman kasi. Galing sa puso. Correct. Okay, unang-una, Snooki. Bagay na kinaiingitan mo sa ibang bata. Maglalaro. Bagay na gusto mong bilhin noon pero hindi mo magawa. Hindi mo mabili. Voltes pipe.
Greatest five. Related. Bakit? Eh kasi ingit na ingit ako sa mga kalaro ko, bakit sila meron, ako wala. Eh wala naman kasi bibili sa akin eh. Eh ngayon, pwede ko nang bilhin para sa mga anak ko, di ba? Ayun. Okay, para kay Ines. Lowest point ng buhay mo. Ano ba? Pinakamahirap. Pinakasadsad na. Pinakasadsad. Okay. Yun nag-suicide ako. Yun. Nag-suicide ako, tapos nung namatay yung daddy, sabay-sabay nag-suicide ako, namatay yung daddy ko, tapos yung karir ko biglang bumagsak. Hila yung kotse ko, wala akong matiran. Mga suicide. Ko, lowest point. Lowest point yun. Taong gusto mong pasalamatan dahil malaking naitulong niya sa'yo. Si Boss Robitan. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako dito sa showbiz. Sa Seiko siya, taga Seiko. Oji, bagay na bibili mo kapag may 1 million. Parang ayoko sa kanya yung Ay. question na yun. Bahay. Pangarap ko yung sarili kong bahay. Ay, napaka-noble. Iba nasa isip ko. Bahay. Yun, pangarap ko yun. Hanggang ngayon, no? Cookie, unang ibebenta mo kung talagang wala ka ng pera. Wala na ako mabebenta, binenta ko na lahat. Diyan kasi naibenta na lahat. Ano kaya? Definitely, hindi ang kaluluwa ko. Never. Ano kaya? Seriously speaking, ha? Wala, alaha siguro. Alahas. Yung akin, yung personal, yung akin, alahas. Kasi ano lang yan eh, capriccio lang yan eh. I can live without it. Kung ikakabuhay naman ng mga anak ko, maipapakain ko sila, I would rather lose whatever alahas na Arte lang konting naman natitira yan. sa akin. Yes. Pero wala. Jan, huling ibebenta mo kapag wala ka ng pera. Sarili mo. Siguro sarili ko, tanong kung may bibili. Sabi ko na sarili ko. Tanong kung may bibili, di ba? Sabi ko na yan ang isasagot mo eh. Hindi mo ibebenta kahit na wala ka ng pera. Sarili ko. Sarili ko rin. Kasarian ko na. Hindi naman. Ano ulit? Hindi mo ibebenta kahit na wala ka ng pera. Siyempre sarili ko. Oh, si Ines. Taong di mo kayang tiisin pag lumapit sa'yo. Nanay ko. Nanay mo. Yes, kasi patay na tatay ko eh. Hindi na Maloko siya ka kung makakalapit lumapit sa ang akin. daddy mo, Di ba? no? Susokot ako. Susokot ako pag lumapit tatay ko sa akin. Nanay ko at saka yung mga anak niya. Hindi ko kaya silang Tanggihan. tanggihan talaga. Ochi, ang taong una mong tatakbuhan. Christopher Min. Ever since, lagi nandyan yan sa akin, sa likod ko. Okay, this is for everybody. Anong isang bagay na at this point, pag naiisip nyo, talagang kahit nasaan kayo, naluluha kayo? Dad ko. Daddy ko. Why? And God's, pwedeng dalawa, Janice. O sige. Actually, 4 eh. Pwede ba yun? Talagang ano pa, lima ba yun? Yung 2 anak ko, dad ko, asawa ko, tsaka si God. Kasi I realize, unang-una si God, how much He loves me. No matter how weak I am, kahit na anong kamalditahan ko nung araw, alam ni Oji Diaz yan, na isusulat. Yes. Ha? Pero, naiintindihan mo na ngayon. Doktora, hello? Pero, yun, so, natatouch ako thinking na mahal ako ng Panginoon, no matter how bad I am, no matter how imperfect I am, kasi marami rin naman ako napagdaanan, I'm not perfect. And pangalawa yung dad ko, dahil siyang close sa akin eh. Siya yung parang anchor ko dyan is. Hindi naman ikagagalit ni Mami Mila yun kung sasabihin ko yung totoo na hindi ako close sa kanya. Ngayon pa lang kami nagkakaroon ng bonding. Actually really close. Ngayon pa lang kami beginning to bond, really bond and realize na we can be good friends. Pero nung araw talaga, ang tatay ko yung sandigan ko. Kaya nung nawala siya, para ako naputulan ng kalahating katawan o naparalisa ako. Yung asawa ko, because he stood by me and up to now, he's still standing by me and he's really such a responsible husband and he's such an inspiration. And my 2 kids. Pag naalala ko yan sila, siguro kung nag-aartista pa ako ngayon at kailangan ng iyak-iyak, alalahanin ko yung tatay ko, 2 anak ko, sa pagka-touch ko sa pagmamahal nila sa akin, no matter how imperfect I am as a mother. At dahil nga kulang nga ng paglalaro, actually more of, kalaro, playmate than mommy. Pag naiisip ko yun na they gave me a chance to have friends, na sila ang mga best friends ko ngayon. Tapos nakakapaglaro ako ng Barbie, nakakahiya na sabihin. Naglalaro ako kasama ng mga anak ko. Pawa to ha, totoo ito. Naiiyak ako isipin. Kasi ngayon lang ako parang nag-i-enjoy ng childhood na nawala sa akin. Kasi yun ang narab sa aming lahat, yung aming childhood. Ines? Ako yung pabubugbog sa akin ng pananakit sa akin ng daddy ko noon.
Halos talagang dugaan ako talaga, palagi. Dala-dala mo ba yun? Hanggang ngayon, dala-dala ko yun. Pero ang kinakainis ko sa sarili ko, kasi sabi nung iba, alam mo, Ines, hanga ako sa'yo. Kasi sa lahat na nangyari sa'yo, ginanyan ka na ng tatay mo, mahal mo pa rin yung tatay mo. Siyempre, tatay ko yan eh, di ba? Kumbaga kahit na anong gawin yan sa akin, mahal ko yan. Kahit buong buhay ko, kahit patayin niya ako, mahal ko yan. Hindi pwedeng mawala yun, tatay ko yan, di ba? Claudia? Sa akin, siguro naluluha ako pag naalala ko nung bata ako na naglalakad ako sa Pilapil na wala akong ni pambiling tsinelas, ni wala man lang nagregalo sa akin sapatos o damit. Yun ang pinakamasakit sa akin. Tapos nangarap ako na mahalin ako kasi hindi ako lumaki sa magulang ko, hindi ko nakasama yung mga kapatid ko. Tapos nung kinuha naman ako ng magulang ko at nakasama ko yung mga kapatid ko, yun pa rin naranasan ko yung sasaktan ako ng tatay ko. So nangarap din ulit ako, gusto kong maging artista. Pero nasasaktan na naman ulit ako ngayon. May mga tao pa rin na hinuhusgahan ka nila, na hindi naman nila alam kung anong mga pinanggalingan mo. Hindi nila alam yun. Sana man lang, kaya ako nagawa yung isang bagay na yun, yung mga bagay na yun, kung nagkamali man ako. Dahil sa mga pinagdaanan ko, marami kong gustong tulungan. Yun. John? Kapag kung pinagtagni-tagni ko lang yung mga bagay na nangyayari sa akin, na sana naisip ko na lahat pala to plano ng Diyos sa akin. Kumbaga kung si Kristo lang ginawa kong kaibigan, kumbaga hindi sana nasira ang buhay ko. Yun lang naman ang laging nakakapagano sa akin. Naabot ko lahat ng gusto kong ano. Pero meron akong hindi na yung pagmamahal nga sa Diyos. Na ngayon ko lang na And then, kaya ngayon, alam mo, parang hinahanap kong pagmamahal sa boyfriend na lang. Parang Because of lack of a father figure. wala. Mother figure, wala. Father, wala. Angie? Umiiyak ka ng Janice. Ayakin Umiiyak ako din eh. ako. Ano ba tanong? Nawalaro. What makes you cry? Pag naalala mo yung lahat na pinagdaanan mo noon, ano yung natatouch ka? Yung katulad ngayon, wala akong work. Wala akong talaga sulat lang. Naiiyak ako minsan dahil meron akong anak. Lalo na pag yung nag-aaway kami ni Mrs. Ako ni Mrs. So tapos dadali niya doon yung bata sa kanila. Pag dadating ako ng bahay, wala yung anak ko. Ako lang mag-isa dahil kinuha nga niya. Yun, doon ako naiiyak. Pero yung mga pinagdadaanan ko, hindi ako naiiyak kasi mas na-challenge pa ako. Kasi mas magandang sa akin na ito nangyayari kaysa sa ibang kapatid ko. No? Ako na lang. Parang ikaw na lang. Kasi mas Ako na lang kakayanin hirap mo na naman. sila. Okay, if there's one thing lang na bibilhin nyo just to make you remember what you missed out on your childhood. Yung one thing na bibilhin nyo, kahit na for fun lang, kahit na ano to, isang bagay lang na para lang to satisfy yourself na, nung bata wala ako nito. Bibilhin ko para sa sarili ko. Dollhouse and Barbie, pwedeng dalawa. Okay na yun. Ako, bahay. Bahay lang naman. Ako, chinelas na Spartan dahil noon hindi ako nakakabili nun eh. Bibigyan na lang kita, huwag ka lang bumili. Bola ng volleyball. Kasi mahilig akong mag-volleyball, kaya lang hindi ko talaga yan magawa eh. Diyan din siguro, makikita rin na, ang na-miss out talaga namin yung childhood, kababawan man, pero volleyball, Tsaka damit pala. toys. Kasi alam mo, mahirap makitira eh. Ayan. Kaya bahay ang bibiling ko. Para hindi ka nakikitira. Ako talaga, Mahirap talaga. Hindi bagay eh, pag-aaral. Ewan ko, Education. Edukasyon. At least yan, Kaya binibilang mo ng educational plan ang anak mo ngayon. yun. Yung hindi ko naranasan, ipararanas ko na lang sa anak ko. Grabe. Sakit yung sasabihan ka, palamunin ka lang dito, pabigat ka lang dito. Ang sakit niyan. Naranasan ko yan. Masakit yung gano'n eh. Diyos ko. Siyempre. Hindi kulang ho ang isang episode para Grabe. sa akin. Salamat sa pag-share nyo. Thank you so much. Ng mga pinagdaanan niyo sa buhay niyo. I'm sure yung mga nanonood, nakaka-relate dahil hindi lang kayo nagdaan sa ganun. Baka mas masahol pa yung pinagdadaanan nila ngayon. Doon sila makakakuha ng strength And inspiration. and inspiration para pagbutihin nila at hindi na lang just to give up. Hindi. Sometimes kasi, yun na nga, the wrong impression na ito, mga artista to, pag kumita to ng pera, milyon Grabe, parati yan. hindi ko ganun. Pero, Daming gastos. for most of them, bago po nila narating kung ano man yung narating nila ngayon, dumaan po sila sa pagkahirap-hirap din. So it should not stop you from trying hard. Yes.
Salamat. Thank you very much. Thank you very much. Babalik pa tayo. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. After today's show, maiisip mo talaga, we really have to be thankful for everything that we Ang have. dami nating nirereklamo. Diba? Madalas puro tayo reklamo, pero... Kulang ang baon na pinagdaanan binigay ni nila- Mami. Oo, pero yung pinagdaanan nila na, diba, na-experience nila na At 14 working, At 3 years at 3 years old, nagtatanim ng nagtatanim palay. ka ng palay. parang, diba, si John, Nagbebenta ng sigarilyo at 7. Sakay sa sa jeep, diba? That is no joke. That is no joke. Really. Kaya naman, sorry kasi talagang... Nawala ka, na-lost. Hindi, kaya naman po, yung lahat ng pinagdaanan nila, ginamit nila sa mabuti. Hindi po sila nagbulakbol na lang. At hindi po sila nagpadala na lang sa, sige, dito na lang ako, bahala na. Bahala na, hindi. Pinangat nila yung sarili nila in every way possible. Kung hindi man matulungan lang ang sarili nila, para tulungan pa yung pamilya nila. So tayo po, kahit ano ba pinagdadaanan natin na nahihirapan tayo, siguro naman, pag naisip natin sila, parang mapapahiya tayo sa sarili natin. Diba? Na Sabi nga, umangal sa Diyos, di ba? Kailangan, Magtanong. hindi lang Diyos ang tutulong sa atin, dapat din tulungan natin ang Sa ating mga ating- sarili. At hindi ho ang presidente o ang gobyerno ang gagawa ng paraan para maging mabuti ang buhay natin, kundi tayo. Sa atin manggagaling yan. Salamat po. Thank you very much. We'll see you again. Sis would like to thank Bambi Fuentes, Mosimo, F&H, Chloe for our eyewear, Optical Works, Adidas, Janeline Shoes, Wade Shoes, Bayo, Under the Sea Pet Shop, Salon de Manila, La Germania, 680 Home Appliances, Durastar, Mano Mano, Play and Display, JBL Home Furniture Enterprise, The Barnyard, Grand Flora, Our Home, Wayless Center and Spa, Balloon Creations. Color My Hair, and Union Square. Kasi ang tao, porque artista ka, akala nila, ang yaman mo. 7 years old ako. Talagang pareho kami naghahanap buhay ng mama ko. Talaga, 7 years old? Yes, ginagawa mo sa 7 years old? takatak boys ako nung araw. Ano yun? Yung nagsisinda ng sigarilyo. Sumasabit sa mga Nakikitira lang ako nung wala nakikipaglaro sa akin. Hanggang sa kinuha ko ng parents ko, dinala ko dito sa Maynila. Na-expect ko na maganda yung buhay dito sa Maynila. Eh, hindi rin pala. Nakatira ako sa squatter. Nung nagkahiwalay yung mga magulang ko, nakitira ako sa uncle ko. Mababait sila sa akin, pero iba yung nakikitira eh. Siyempre gusto kong mag-artista. Yan. So gusto mo palang mag-artista? Gusto mo pala hindi lang Oy, off the record magsulat. dyan, ah. Ay, secret. Huwag may kwento kayo na